Nasombrahan ako ng inom ng alak, mga kapatid ko, at nagkaroon ako ng cancer sa bituka. Pero cancer na yun ang naging dahilan. Kaya ako ay naging disciple. Bakit? Dahil sa cancer na yun, lumapit ako kay El Shaddai. Amen ba? Amen ba? So, hanggang mapagin kong nagpagamit ako kasi naging coordinator ako Mula doon sa pagiging pinagaling ako doon sa cancer, tapos naging coordinator ako. Kaya naranasan ko rin ang mag-abuno. Naranasan ko rin ang mangunsami sa mga choir, mangunsami sa kapwa ko, manggagawa. Naranasan ko mag-abuno. Bakit? Kainin na lang namin, inaabuno ko pa. Bakit? Ako nga coordinator, mga kapatid ko. Kaya lang, tumatanaw ko ng malaking utang na loob sa Diyos. Bakit? Kung wala ang gawain ito, kung wala sila sa dahil, ibig sabihin, patay na ako sa edad ko 33 kasi cancer sa ibuka. Patay na ako, mga kapatid ko. Pero tingnan nyo, itong July, 69 na ako, mga kapatid ko. So ilang taon na ako'y pinagpapala ni El Shaddai. Bakit? Dahil sa gawain ito, mga kapatid ko. At pangalawa, hindi ba lingkod ninyo ako'y may ugat na pumutok sa aking ulo sa sunod linggo anniversary ng pagputok ng ugat sa ulo ko? It's stroke 2013, mga kapatid ko. Bigla lang may ugat, bigla lang kumista-krista pa ng aking mata. Pag-krista-krista ng mata ko, maya-maya hindi na ako makalakad. Maya-maya, wala na akong makita. Nabulag ako. Maya-maya may narinig ako. Wah, wah, wah. Ibig sabihin, sinakay ako sa ambulance. Maya-maya wala na ako narinig. May nakita ako. Ang nakita ko, pintuan na makipot na maliwanag, nga nakahubad ako, nakaplaster sa pintuan na makipot na maliwanag. 10 tipa ang layo, may natatanaw ako isang kuiba nga umuusok. Yun pala, bunganga ng impyerno, mga kapatid ko. Paano ko nalaman ng impyerno yon? At paano ko nalaman ng pintuan ng langit ang aking naplastaran? Bakit? Alam nyo, nung ipam ako ng mga doktor, ang tao ka pala pag pinapam, kasi tinanong ko, marami kong tinanong mga doktor, sabi ko, Dok, kapag pinapam pang tao ay buhay pang patay. Kaya nga pinapam, patay na. Yung pam, baka sakaling mabuhay pa. Kung hindi, kung tumitibog pa ka ng puso, hindi yan sa ipapam. Iano lang yan siya. Lagyan ng oxygen para makarecover. Pero bago ipam ang tao, patay na siya. Sabi ko, Dok, sa 100 tao, ilan ang nabubuhay kapag tinapam? Minsan wala na. Minsan may 1, 2, pero karamihan talaga wala na. Bakit? Patay na yon. Nga tinitesting lang kung aandar pa ang kanyang puso. So, nung itakbo ako sa ospital, mga kapatid ko, sa Olivar Hospital, pagdating ko doon, mga kapatid ko, siyempre hindi ko man alam. Bigla lang sumakit ang aking dibdib. Pagsakit ng dibdib ko, bigla ako lumipad. Mula sa inihigaan ko, lumipad ako. Paglipad ko, tinita ko katawan ko, tumatalbo. Tinitingnan ko paligid, may mga doktor, may mga nurse, dumapa ako sa katawan ko. Totoo. Yung pinapanood natin sa TV, mga pelikula. Totoo yan, dumapa ako. Pagdapa ko, mga kapatid ko, pagpap sa aking mga kapatid ko, pagpagpag, nagagalaw ang puso, usa na mabuhay. Pagalaw ng puso, bumalik ko sa katawan ko, kasi patay na ako Umiwalay ako sa aking katawan. Pagpasok ko sa katawan ko, ibig sabihin, buhay ang aking katawan. Buhay. Katawan ko, bakit ang spirit, ang kaluluwa may pumasok. Sumigaw ako ng tongues. Ibig sabihin, Santa Lord, gusto ko pang mabuhay. Sa pamagitan ng tongues, alam nyo, hindi ko man nakita si Kristo. Pero naramdaman ko ang kamay ng Panginoon, iniipit ako, niyayakap ako, at binubulungan ako sa tenga. Alam yung bulong, anak, hindi kita pababayaan. Hallelujah. Hallelujah. 3 beses akong pinam, 3 beses akong bumalik sa katawan ko, 3 beses na ako doon, nakaplasta sa pintuan ng langit. Hindi ko alam kung bakit ako naroon, basta doon ako. Ang paglipat, ang nakita ko, nga kung saan pumapasok ko sa aking katawan, mga kapatid ko.
So, isang linggo ako sa ICU, isang linggo sa ward, so 2 linggo. Kapatid ko, tingnan nyo, nakalabas ang lingkod nyo, parang walang nangyari sa akin. Pag sinabing stroke, heat stroke, may ugat na pumaputok sa ulo. Pero tingnan ninyo, patay ako, pero binuhay lang ako ni El Shaddai. Amen ko ba? Amen ko ba? Kaya mula noon, nadagdagan ang aking pagsisikap nga makapagligtas ako ng maraming kaluluwa. Bakit? Ay patay na dapat ako eh. Patay na. Naruna sa balangit, mga kapatid ko. Ang langit, malamig, maliwanag at aircon. Ang impyerno, sampung ipanglayo usok lang pero ang abot ng usok sa akin mainit. Ang aking katawan na kaliwa. Bakit? Usok lang mainit. Kaya lalo kung lumalangoy ang tao sa apoy mismo, mga kapatid ko. Ang langit may pintuan, ang impyerno walang pintuan. Isang kuiba siya. Kung kayo nakapunta niya sa KCC, yung karnabal, kung ano ang mukha, kung ang mukha na karnabal, pagpasok mo, ganun ang bunganga ng impyerno, mga kapatid ko. Pagpasok mo, pwede kang kumanan, pwede kang kumuliwa, kasi ang sitwasyon ng impyerno parang karnabal, mga kapatid ko. Hindi ko lang alam kung ang may-ari niyan, demonyo karnabal, mga kapatid ko. Pero yun ang sitwasyon, ang mukha, mga kapatid ko. At isang lugar siya na hindi ko nakita mula noon sa paligid. Hindi isang lugar, sabihin isang lugar na ginawa para talaga sa makasalanan at ginawa para sa mabubuti, para mapunta sa langit, mga kapatid ko. Kasi tinatanong ako ng mga kasama ko, Brother Pastor, ano ba ang sitwasyon ng langit? Ang langit at ang bunganga ng impyerno ginawa, mga kapatid ko. Kasi wala akong nakitang ikumpara na may nakita ko eh. Kasi ang Pilipinas ito, naikot ko na ito. Wala akong nakitang lugar na kung saan ay katulad noon. Parang ginawa siya. Ginawa, pinatanda